Son! Son! Hala. Mario. Nakikiramay kami, ang aming pamilya, kaming mga katim ng Pony Aldo Vlog at ang ating mga kaponi sponsor, kaponi viewers na nakakilala kay nanay ninyo. Ang si Nanay Marie, siya yung pioneer nating na-reach out na tulungan sa pagpapa-opera dun sa kanyang breast cancer. Yan, hanggang nag-start ako mag-vlog ka po, siya yung una nating nilingap dito na natulungan mapa-operahan. Kaya maraming nakakilala kay Nanay Marie sa ating channel. Kaya nung nalaman nilang yun nga, pumanaw na kailan ba yung kahapon? 12 po ako. Oo. Parang Maraming 11 yata, 11 pa po yun kasi nagbiyahe pa po sila. oo. Saturday. Saturday siya na wala. Saturday morning, mga 7-8. Nung last vlog ko sa kanya, pinapunta ko pa siya sa bahay kasi nabalitaan kong luluwas nga siyang Manila para doon sa kanyang gusto niya na daw talagang magpaano ba yun? Yung magpahawak ng doktor doon. Opo. Kaso Sunday. oo, na bukod doon sa ini-inject niyang ano ba yun? Nutrients na para sa kanyang sakit, mag-ano na daw siya sa doktor, magsasangguni. Kasi mula nung unang vlog ka po si Nanay Marie, hindi siya talaga nag-undergo ng chemotherapy. Hindi rin siya yung mga galing sa doktor. Ang ginawa niya lang nag-fasting, di ba? Opo, fasting. Fasting kasi yung cancer kasi, based dun sa mga nababasa natin or research, pag once kumakain ka na nag-grow siya, nabubuhay. So, ang ginawa ni Nanay Marie ng mga first year, second year na re-reach out natin, nag-fasting siya, tapos less yung mga matatamis, mga maaalat, kanin, at saka kung ano man bawal. Mga gulay lang kinakain niya, at saka prutas na hindi ganong katatamis. So, ang ginawa niya, more on natural remedy lang. Tapos hanggang sa dumating yung point nitong kailan yun, last year, na parang meron na siyang ibang nararamdaman. Kumikirot na yung sa may inoperahan hanggang sa nitong taon na magana yung parang sabi niya na mamagana yung dito niya. Kasi magkalapit lang po itong bahay namin. Kapon na every time na nandiyan ako sa labas, dumadaan ho siya, tinatanong ko kung kumusta na siya. Kung yung sinasabi niya kung anong nararamdaman niya. Hanggang sa itong mga buwan na lang, itong huling mga buwan na. Pupunta daw siya ng Manila at nakita natin na talagang biglang lumaki, may isang bukol dito. Ang ginagawa niya para siyempre nahihiya din siguro, kinocover niya ng buhok niya. Hindi ko yung napapansin na meron na pala habang dumadaan siya. Siya lang yung nag-open na ito, sabi niya meron na akong ibang nararamdaman hanggang sa sabi ko naanuhan natin siya, nasusuportahan ng insure ni Tita Mel. Kaya nakakatulong din siguro sa kanyang kalusugan. So, pumanaw siya nung 11. Opo, 11 morning. Oo. Paano? Bakit bigla naman ang nangyari, Jackie? Nasa ano po kasi kami na nasa biyahe. Pauwi na kayo Pauwi na dito? po kami. Ambulance po kasi sinakyan na. Siguro po na ano siya ng biyahe. Parang hindi niya nakinaya yung biyahe. Sobrang layo. Saan siya nawala ng buhay? Nasa Bicol pa po kami. Bicol na. Nasa Naga po yata. So, nag-ambulance kayo sa Manila. Pag alis niya, okay pa? Okay pa po siya. Okay pa po. Ano ba siya, naka-oxygen? Hindi po. Kasi okay pa naman na nakakausap kayo. No? Na-check up pa siya doon. Tapos nung nasa Bicol na, Yun po. Bigla na lang siyang, nahihirapan huminga. Tapos nakita ko na mumutla. Tapos sinabihan ko si Papa na,
Ganun yun si mama. Tapos inanuhan nila ng oxygen. Simula nung naanuhan ng oxygen, dun na. Tapos nahirapan siya huminga. So hindi na siya umabot dito sa Samar, no? Wala na po. Buti na i-travel nyo pa kahit wala ng buhay. Opo. Inano lang po namin, din na po namin parang ginawa namin. Hang papauwi kami, nilagyan lang namin siya ng oxygen para sabihin na buhay pa. Para di kami Hirapan sa pag-travel. mahirapan sa pag-travel. Makatawid po siya ng barko. Gusto niya nang umuwi. Opo. Matagal na po yun nag-ano. Talagang gusto niya lang dito. Kaso hindi na umabot. Tumawag po yun ng isang beses sa akin na sabi niya, kaulian ako niyo. Di pa huway na ko na mabutlang na. Kasi alam namin yung araw-araw na sakit na dinadanas niya dito. Hindi siya nakakatulog. Sigaw niya sa sakit. Lagi lang namin siya pinagpipray na, Ma, kaya mo yan. I-pray ka, i-rebuke mo yan. Tapos nung nandun daw siya, napauwi siya. Sinasabi niya yung kay Papa na, laban lang, sabi daw ni Papa, laban lang tayo, Ma. Kaya mo yan. Sabi niya, laban lang tayo pa, laban lang. Hindi na siya nakakakain. Hindi na siya nakakain. Opo. Una, hindi na po muna siya nakalakad. Kaya nung nandito, sumasakit yung dito niya. Na, naman po namin kasi nakakalakad-lakad siya dito. Parang nare-repress siya dito pag lumalabas ng dito. Naarawan po siya kahit papano. Nung doon, kasi po, parang, yung compound siya, hindi siya nakakalabas. Walang sariwang hangin. Opo. Tsaka, Yung kumbaga, hindi siya- malapit sa pagamutan pero hindi ganun ka-advisable yung lugar para magstay doon ng matagal. Tsaka napakatagal ng process nila na yung dapat na CT scan niya umabot ng isang buwan kakaantay. Pero na-CT scan siya. Opo. Anong resulta doon? Ayun nga po, yun daw. Yung ano po kasi, sabi ng doktor, di daw pwede tanggalin yung bukol kasi naaapektuhan na daw yung skull niya. Tsaka yung mga ugat. O yung mga ugat-ugat Kasi biglang dumami na yung bukol sa ulo niya. sa ulo. Halos 4 po. Dito, yung pinakamalaki. Meron dito, tsaka dito. Tapos may mga maliliit pa po yun na katubukan. Ibig sabihin siguro yung cancer umakyat. Opo. Pati sa likod niya, Meron na din sa likod. So, yung sabi ng doktor na hindi pwedeng operahin, anong sabi ni nanay mo nung nalaman niya na hindi na pwedeng galawin? Wala naman po. Kasi na lang, mag-herbal na lang po. mag-herbal. Uuwi na lang yun. Walang in-advise ang doktor na gawing i-chemo siya or ano nga? Yun po, yun laging ina-advise sa amin. Anong sabi naman? Pumunta kami ng cancer center para mag-start siya ng chemo at radiation. Kasi di na nakaya ng katawan niya. Hindi na siya. gawa na hindi po siya nakakatulog. Umina yung katawan niya. So, ilan kayong magkakapatid? Ngayon ka lang nakita sa ating vlog. Ikaw Ako yung... po yung pinakapanganay nasa si Maynila. Joanne. Opo. So, dito ka na din Opo. Umuwi po ako gawa ng yun, kailangan na po siyang alagaan. Na simula nung nag-ano siya na parang kailangan ko nang magpagamot. Tsaka nalaman na rin namin yung stage ng cancer niya. Hindi lang namin po sinasabi sa kanya. Para po hindi... Sinabihan kayo ng Opo. doktor. Kasi ano na po pala nung- yung stage ng Opo. cancer niya? Stage 4 na 4 po. na. Opo. Bali kami lang po magkakapatid. Si Papa, nag-usap kami na wag na natin ipaalam kay Mama para hindi siya ma-stress. Parang ayun din po ang tingin ko na
kaya din siya na doon sa Maynila kasi nung nakapagpa-check up po siya doon, nalaman niya yung stage ng cancer niya. May nagsabi. Sinabi na po ng doktor. O nalaman, galing mismo sa doktor. Opo. Parang tingin ko din po, parang yun na yung nawala na siya ng pag-asa. Ganun na, nawalan na siya ng gana. Kumbaga na down siya or Opo. na-stress sa nalaman niya. Opo. Kaya nag-decide po ako na umuwi dito. Inalagaan ko po siya dito. Inalagaan namin dito para makapokus kami sa pagkain niya. Sa mga kinakain niya. Malis yung mga ginagawa niya. Tapos hanggang nag-decide po siya pumunta ng Maynila para makapagpagamot doon. Tapos ayun na po. Biglang ang bilis ng pangyayari. Grabe ang cancer, ano? Opo. Akala natin nung naoperahan siya na okay naman siya first year, second year, ang umabot ng third year, okay yung katawan niya. Sumasama pa yun sa'yo nung nag-tutor tayo sa mga inaano nating tinuturuan. Halos lahat po ng lakad ko. Lagi siyang sumasama sa'yo. Hindi natin alam na talagang bumabalik Opo. kahit man naoperahan na. Mas lalo siguro yun sa kanya kasi hindi siya nag-radiation therapy, nag-chemotherapy. More on natural lang yung ginawa niya para ma-prevent. Pero siguro din kasi nagkukwento siya sa akin, sabi ko baka naman kumakain ng mga bawal. Wala daw siya kasing maulam. Kumbaga kung ano na lang yung kahit bawal kinakain niya. Nitong mga huli. Siguro na-trigger din yung cancer nung parang nagpabaya na siya nitong huli. Nung ngayon na kasi wala na siyang ingat sa pagkain. Kung ano gusto niya kinakain. Pag ganyan kasi bumabalik pag once hindi ka nag-iingat. Ganun pa nakikiramay kami sa pamilya ninyo. Kumusta ka naman, Jackie? Buti nakauwi ka. Opo. Kasama po ako sa ambulance nila. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Feeling ko po na nandyan lang si Mama. Hindi pa po masyado nag-aano sa isip ko. Wala na siya. Parang feeling ng tulog lang siya. Still lang siya. Hindi pa lang. Kasi Parang bigla hirap tanggapin. Hindi namin na-expect na gano'n na. Naglilinis pa kami dito. Nag-aayos pa kami kasi hinihintay namin siya. Hindi na po nakakausap na maayos. Tsaka di na siya nakakakilala. hindi na rin kayo nakikilala. Iba na yung pangalan namin. Wala siyang mga sign bago siya nung nandun pa sa Manila. Wala siyang... Wala naman po. Pero nag-aano naman siya doon. Kasi pag gabi, pag nakakauwi ako galing trabaho, halos hanggang umaga di kami natutulog kasi sa sakit, sobrang sakit. Pag gabi, meron siyang naramdaman na kirot. Opo. Kada Sumisigaw gabi po, yun. sumisigaw sa gabi. Opo. Sa sakit. Kahit po nung nandito siya, ganun ang nangyayari. Sumisigaw siya. Opo, sumisigaw siya. Di po pwedeng matutulog kami ng gabi. Kasi sa gabi siya mas lalong sumasakit. Pag araw, wala siyang nararamdaman. Wala naman. Kaya niya po natotolerate niya. Pag gabi, Dun ano siya. daw ang sumasakit? Yung kamay niya, lahat likod. Grabe, Parang mababaliw daw po siya sa sakit. Hindi siya niresitahan ng gamot ng doktor na pampakalma Pain ng reliever lang. mga ganun lang. Ganun. Wala din. Parang di naman Hindi tumatalab. Oo. Ganun nga eh. Meron na kayo schedule sa Opo, kanya. sa 21 po. 21. 21 days po ang nila. Tapos nagpapadasal kayo. Opo, bali Service. sa church namin, po sila ng kada araw po hanggang 9 ng service dito. Ay, kasi Christian pala Opo. kayo. So pag ililibing sa Christian, Dito na lang din po magsa-service. dito na mag-service. Tapos diretso na Diretso sa na po doon. libingan. Hindi na kayo dadaan sa simbahan. Hindi na po. So mamayang gabi meron Opo, pupunta start dito. po mamayang gabi. Ayan, Kapuan, isang nililingap na naman po ang
nagpaalam sa ating channel. Halos yung mga senior natin, Opo. sunod-sunod. Si Lola Prudencia, si Lola Caridad, tapos si Nanay Marie. Isipin nyo na lang, wala na siyang sakit na mararamdaman. Na-comfort na siya ni God. Opo. Huwag nyo na lang masyadong iisipin kasi gano'n naman talaga kaysa sa kahirapan pa siya ng matagal, di ba? Mag-suffer pa siya ng ilang months, ilang days. Nakikita nyo hirap na hirap siya. Ayaw man natin siyang mawala sa atin na nandito lang dapat siya. Pero yung siya mismo ang magsasabi na gusto niya na magpahinga. Kaya pag-pray na lang natin na maging maayos yung paglalakbay niya. Ako, maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal nyo at sa lahat ng tulong at pagmamahal nyo po kay Mama. Lalo-lalo na po kay Tito Bong, kay Tita Mel. Maraming salamat po. Hindi nyo po pinabayaan si Mama. Tito Bon, maraming salamat. Ano Mama. Thank you po. Una po sa lahat. Unang-una po, nakikita ko po lagi yung simula yung unang journey ni Mama. Tinutulungan niyo si Mama. Napakalaking tulong sa amin noon. Na hindi namin na-afford yung kaya niya na ipagamot. Salamat po sa inyo. Hanggang sa huli, hindi niyo siya pinabayaan. Lahat po ng sponsor niya. Salamat po sa inyo. Si Lord na lang po ang bahalang magbalik nun sa inyo lahat ng siksik, liglig at umaapaw. Maraming salamat po pati po kay Tito Pony. Hindi niya rin po pinababayaan si Mama, kay Tita Ruby, kay Tita Marcia, sa mga nagmamahal sa kanya. Salamat po sa inyong lahat. Lang po. Walang ano man. At least, kahit man gano'n na yung nararamdaman ni nanay nyo, naipadama natin yung pagmamahal. Opo. O kahit minsan nakikita kong pagod na siya pag bumibili sa bahay. Opo. Pero malakas yung mama nyo kasi kinakaya niya yung sakit na gano'n. Sobrang lakas. At saka yung faith niya kay Lord, Opo. sabi niya, nandyan si God, hindi tayo papabayaan. Kahit yung last vlog, ganun din. Tiwala siya, nagagaling pa siya. Pero ganun pa man siguro, yun hanggang doon lang yung binigay ni God na hangganan niya. At saka ayaw na rin siya pahirapan. No? Kasi kung tatagal, baka hindi pa mas mahirap din sa side ninyo, di ba? Hindi kayo makakakilos, hindi kayo makakapaghanap buhay. Tsaka parang ang hirap pong makita siya, naghihirap siya. Totoo, Hindi lalo na namin pag- siya, hindi namin Ano yung sakit na hindi nag-iiyak namin siya. matulungan, sakit niya. Kaya minsan na kapag pray ka na lang, Lord, okay na po. Pagpahingayin niyo na po si Ma'am. Sa araw-araw, gabi-gabi mo siya makikita niya umiiyak sa sakit, nahihirapan. Dati hindi ako naniniwala sa mga ganyan kasi pero pag sa'yo na pala, pamilya mo naman. Parang ang hirap pala. Yun ang nga. Ang hirap. Tsaka yung mga alaala, yung mga pinagsamahan ninyo. Sabi ko, Ma, wala nang iintindi sa akin. Wala nang tutulong sa akin. Wala na yung mga ngamusta sa akin araw-araw. Napakahirap. Sana comfort kami ni Lord na matanggap na na. Para sa kanya na makapagpahinga na talaga siya. Wala lang sakit. Basta magpakatatag lang kayo, no? Kayong magkakapatid. At saka, this is not the time na
magbuklod-buklod kayo pag dumating ang iba mong kapatid. Magtulungan kayo, lalo na't ngayon wala na yung magulang, yung si nanay. Oo, mas umigting dapat yung pagmamahalan ninyo bilang magkakapatid. Kung sino yung kailangan ng tulong, magtulungan kayo. Yan yung, dyan siya magiging happy. Kung maging masaya at maging successful kayo sa buhay, or maging ano nyo yung pagmamahalan bilang magkakapatid. Thank you sa mga kaponi natin na mula nung umpisa, ay hindi ko na po kayo isa-isahin. Umpisang mga kaponi natin na tumulong mula nung una natin siyang nakilala. Way back 2021. Thank you sa mga nagpaabot ng pagmamahal, nagparamdam ng blessings, lahat ng nagpray kay Nanay Marie. Hanggang sa huli ay nandyan kayo. Sa mga kaponi sponsors, thank you po sa inyong lahat. At para makadagdag itong blessings ng ating mga kaponi, meron tayong ipapaabot na pagmamahal ni Tita Bebelyn. Nagbigay po siya ng 1,000. Si Tita M ng Japan, 1,000 din. Si Tita Donna, 1,000. At ang Tekram, Anghel na walang pakpak. Shout out po sa inyo. Nagbigay sila ng 1,500. At hello kay Mia Hashimoto, Tita Marie Manaig, Tita Lorita Radam, Tita Rina Tijing Maaliw, and Tita Ma'am Shimari. Yan, sila po yung grupo ng Tekram Anghel na walang pakpak. Nag-send sila ng 1,500. So, tanggapin nyo po yung pagmamahal ng ating mga titas. Bali 4-5 po ito lahat. Ano nyo na lang sa paggagamitan nyo pa. Opo. Meron na kayong yung nakapag-process na sa sementeryo? Wala pa po. Bali bukas pa lang po kami magpa-process kasi po wala po yung pinaka-doktor na pipirma po yung death certificate niya. Bali ilalapit po namin kung saan kami makakahingi ng tulong. Tapos yung kanyang punerarya, yung funeral service niya, pwede nyo nga yata ma-reimburse? Hindi ko pa po na... Hindi pa. Hindi pa po. Binayaran nyo na yan? Hindi pa po. Bali hindi pa po kami nakakapag-process. Bukas pa lang po kami mag-uumpisa. Maghingi kayo ng tulong Opo. para ma-refund kung magkano yung nagastos. Ganon nyo sa Kapitolyo yata or sa SWD para nakadagdag pa sa ibang gagamitin. Ito, 4,500 galing sa ating mga kaponi. 1, 2, 3, 4,500. Maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal niyo po kay Mama. Hanggang ngayon po, sa lahat ng mga tumulong, nag-abot po ng pagmamahal. Maraming salamat po. God bless you po. Sa lahat po ng nagbigay ng tulong kay Mama, marami pong salamat sa inyo. Sana po hindi kayo magsawa. Sa iba din po na tulungan sila. Alam po ni Lord na kung ano po yung mga ginagawa ninyo, ibabalik po yan sa inyo. Maraming salamat po. Walang anuman po. Sana makadagdag sa pangangailangan ng pag kay Nanay Marie. Yan, at babalik na lang kami mamaya kasi magsa-service ng church service ninyo. Mga anong oras yan? Alas 6 po. Alas 6.